Oh, right here again. Share your story, Ronnie Harbel. Ito naman po ang inyong kaibigan na magpapasaway po sa inyo. But anyway, we're gonna talk about general story. Yeah, dahil po siya ay sinibak. Sa pagkasibak niyan ay talagang nakakalungkot naman na mga pangyaring iyan na hindi natin inasahan ang mga ganitong sitwasyon na nangyari po sa buhay ni General Torre na talagang matapang daw. Pero alam nyo kasi talagang yung pagka-loyalty niya ay nandyan po eh. Grabe yung pag-serve niya po talaga sa kay Bongbong Marcos, ang ating presidente ng Pilipinas. At parang medyo masakit yata ito sa kanya. Sino ba si General Torre? Nakilala si General Torre nung kasagsagan ng panahon ni Pastor Apollo Kibuloy na kanilang hinuhuli yung The Kingdom of Jesus Christ na grupo. At talagang grabe ang kanyang katapangan na pinakita daw, no? Well, at hanggang dumating po sa panahon ni ating former President Roa Duterte na siya po talagang grabe, no? At hanggang dumating din po sa panahon na makipagboxing siya po kay Basti, Vice Mayor po ng Davao. Well, dito po tayo ngayon because masakit po ito talaga, no? At hindi po nagpakita si General Torre sa pagpalit po sa kanya, no? Ano kayang nangyari sa kanya? Well, sinibak nga si General Torre. Oo, totoo. So, pakinggan muna natin si General Bato. Anong kanyang opinion dito, sir? Bakit ginawa ito uh, ng ating government at siyempre masakit. Kumbaga, sabi nga ni General ni Senator Bato ay nainis siya na naawa siya. Okay, let's Just goes to show na ulang forever. That's the reality sa serbisyo. No? Anytime you can be relieved. So, you have to be ready. You have to be ready. Pero sir, Now, may mga haka-haka lang pero I don't want to speculate further. Bahala na. Kung sila na, ang Malacanang na dapat ang magbigay ng paliwanag. Bakit? So, hintayin na lang natin. Actually, sanay na ang PNP dyan sa mga mabilis na turnover ng liderato. Sanay na ang PNP dyan. As PNP as an organization is very flexible. It can adjust, it can adapt to all the mga unexpected na mga pangyayari. During my time, I am going to share with you the relationship was between the chief PNP and the president. Whatever the president orders, I follow it. So, wala ko nakikitang I don't know about abuso. Hindi ako masyado alam ng abuso na sabi. Masahan nyo. He is an officer and a gentleman. He is the last of the Mohicans. The last of the Mohicans. Plus 92. The power to appoint and designate officers to different positions lies with the chief PNP. As far as I know. pero hindi nyo ginawa yun, sir, ng time nyo. Ginawa ko yan. Ginawa nyo rin yan? Ginawa ko yan. But of course, with the clearance from Malacanang. Okay. Oo. oo nga naman, no? Bahala na dyan ng magsagot, no? Yung ating government kung bakit sinibak si General Torre. So, excuse me po. At sabi nga ni General Bato ay naawa siya, naiinis siya ng naawa. Naawa siya pero naiinis siya. Naiinis na naawa man. At yun yung mga tao, di ba? So anyway,
Yan po ang sinabi po ni ni Senator Bato at kinuha pong kanyang komento. Siyempre, kung ano pong pakiramdam ni General Bato, no, malaman din po ng taong bayan pa sa pamagitan po ng ah, ah, media. So, yan po at pero ang tanong, bakit ba talagang sinibak si General Torre? Because that is the big question. No? Ito ba sa kanyang pagpasikat doon? No? Parang hari siya eh. Kung napanood nyo po yung video, after dito papakita natin. Baka doon nga, o kaya baka mayroon pong magandang plano para sa kanya to proceed for DOG or talaga siyang sa DOG or sa ang tawag ito sa may NBI, no? So pero tingnan natin muna yung video para maganda po na malaman natin kung ano pong ginawa niya nung last, no? Nang bigla lamang siyang sinibak. Sige nga, tingnan natin kung bakit nga naman. Bakit ba siya sinibak sa mga ganitong sitwasyon? Alright, sige nga. Oh, wow. Parang talagang grabe yung mga bantay ko. Yan o, parang hari siya, parang snimpy siya. Tingnan niyo dyan. Bago bumaba, picture mo lang. Yan o. Ayun! Grabe! Dapat ka natin siya. Yun po ang nangyari, no, sa kanya. Kaya ayan, kaya po siya pinalitan, sinibak. At pero speculation lang po naman 'yan. Wala pa namang sagot pong Malacanang patungkol dito sa pagtanggal po sa kanya. Maybe sabi po ay baka ano lang tawag dito ay bigyan ilipat siya sa medyo magandang pwesto po dito sa DOJ man o kaya sa NBI. Kaya lang masaklap lang, masakit eh. Nanilitan siya kay General Cusino na kay General na si Nartates po. So, kawawa naman. Wala siya dyan eh nung pagpapalit sa kanya, siguro hindi niya na matanggap yung ganyang sitwasyon. Siguro sumasakit ang kanyang loob, lumudugo po ang kanyang puso nandyan. So abangan na lang natin po kasi wala pang speculation pala naman eh kung bakit siya tinanggal dahil ba sa video na yon na parang hari siya, parang presidente. No, grabing gwardiya niya eh. Pag bubaya, hindi pa picture pa siya. Talagang parang akala mo snappy, no? Kaya po yan po ang ating titingnan what is ano po ang the next ang manggaganap po talaga kasi hindi po natin alam kahit po Senador Bato, lahat po in-interview si Senador Lacson at ang iba po mga senador, wala pong alam. So kung ano po mga planong aksyon dito, sila lang po nakakaalam. Groupie yan eh. Kaya lang isang groupie eh tarang tinanggal, sinibak. Ako talagang bibigyan ng di na magandang pwesto. Alam nyo, this is a very first time na nangyari po sa Pilipinas na sinibak po ang general. Ay nako, sige. Maraming salamat po sa inyong pakinig at nawa po huwag nyo kaligtaan no, na lagi nyo pong suportaran ang aking channel, Share Your Story Ronnie Harobel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe. This my
channel and paki-like, and then you can comment anything that you wanted to para po malaman ko at tayo po bisitahan po bawat isa. Kailangan ko po yung support, kailangan niyo po ang aking support. So let us support one another para po sa ating mga, alam niyo na yan, siyempre ganito, earnings. Okay, so dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat. At wala po nating tandaan, huwag po nating skip ang ads dahil diyan po tayo nagkakaroon lamang ng income. Okay? This is Sir Story Ronnie Harbel na nagpapasalamat at lagi pong nagpaalala sa inyo na lagi po tayo mag-support bawat isa. See you again po the next video nating i-upload. Maraming salamat po sa lahat and may the Lord bless you all in the name of Jesus Christ. God bless po. Bye-bye!